Bibigyan ko kayo ng idea paano ako nag-apply sa Walgreens at saka ngayon nga sa Starbucks ako. Hindi talaga ako super fluent mag-English, pero sabi ko, kaya ko to, kakayanin ko. Hello everyone! Welcome back to our channel. So, it's been a long time din na nakapaggawa ko ng video ng mga ganito, So, ang chika natin ngayon, or ang topic natin ngayon is kung paano ako nakapag-apply sa bago kong trabaho ngayon, and may mga nagtatanong din po sa akin paano daw ako nag-apply sa mga napag-workan ko. So, sa mga hindi po nakakaalam, pangalawang work ko na po ito sa US. Nakapag-work po ako sa Walgreens. Siguro mga almost a year din ako nag-work doon, And then, ngayon naman na nasa Starbucks ako. So, wait lang. Ayusin ko lang yung camera ko, Yan. So, yun nga ang pag-uusapan natin ngayon. And para na rin, meron kayong idea, especially sa mga bago rin na, sa mga katulad ko, K1 visa din, tapos nag-aantay ng work permit, tapos pagdating dito, syempre mag-iisip kayo, anong gusto nyong maging job? Paano kayo mag-uumpisa? Paano kayo mag-a-apply? Ganon. So, napagdaanan ko yung mga ganong part na parang minsan, ang dami kong chine-check saan ako mag-uumpisa, saan ako mag-a-apply, saan ako maghahanap ng work, ganon. So, gusto ko dati na mag-work from home ako, ganon. Tapos, ang dami rin talagang scammer sa online, And ngayon, bibigyan ko kayo ng idea kung eto is base lang din sa experience ko, ha. So, bibigyan ko kayo ng idea paano ako nag-apply sa Walgreens at saka ngayon nga sa Starbucks ako. So, una, syempre, kailangan bago kayo mag-work dito is meron kayong work permit. And ngayon nga is, meron akong work permit, pero kung tatanungin nyo, may GC na ba ako? Wala pa din, guys. And siguro mga 2020, kailan ba ako dumating dito? 2022 ba? Siguro mga I think 2023. Nakalimutan ko na, So, pagdating ko dito, after namin ikasal ni Travis, nag-apply agad kami ng adjustment of status. And siguro after 4 months, nagkaroon ako ng work permit, na-approve yung work permit ko, tapos tawag nito yung advance parole, ganun. And nagkuha ako ng SSN, mga ganyan. So, meron akong work permit. Ngayon naman, gustong-gusto ko na magtrabaho. Saan naman ako mag-a-apply? Ang dami kong tinignan ng mga website. Like for example, sa LinkedIn. Sa LinkedIn kasi ako dati nag-apply nung nag-work ako, work from home sa Pilipinas. Doon ako nag-apply. Pero ang dami rin talagang scammer, guys. Kaya mag-iingat kayo sa mga mag-a-apply kung gusto nyo work from home. Double check nyo. Mas better sa website kayo mismo ng company mag-apply. So, yun, kasi mahirap na kasi baka yung mga scammer na yun, i-take yung information nyo, which is, para sa kanila madali lang kasi nga, ayun, kaya nilang gawin, kaya nila talaga manloko, And, ang ginawa ko, so parang wala akong masyadong nare-receive na tawag nito. Meron akong mga nare-receive na mga email from that company, yung mga ganon-ganon, pero, pala siya, tawag nito, hindi pala siya totoo, may mga scammer pala talaga. And ngayon nga, syempre, iniisip ko, wala akong experience sa papasukan kong trabaho, for example, dito sa Walgreens. Kaya nag-aalanganin ako noon, bago ako mag-apply sa Walgreens. Nag-aalanganin ako, sabi ko, wala akong experience sa retail, sa mga ganito, pero itatry ko. So, hindi siya work from home. Malapit lang kasi siya noon, dati na may apartment, as in likod lang. So, nilalakad ko lang siya. Sabi ko, why not na itry ko? Tapos, pumunta ako sa website nila. Doon ako nag-apply. Kapag gusto nyo mag-apply sa isang company, punta kayo sa website mismo nila. Tapos, pumunta kayo doon sa career section. Tapos, tignan nyo kung ano yung mga available position na pwede nyong applyan. Kasi madalas po dito sa Amerika, hindi naman po sila titingin ng background. Kung meron kayong, although minsan nagtitingin sila kung ano yung mga experience mo, pero minsan hindi nila nire-require na dapat meron kang ganong experience. Kunyari, retail store. Kunyari, kailangan ba nila ng retail store na experience ng 4 years, 3 years, ganyan? Hindi.
So, wala akong experience ng retail job before, pero nakapasa ako sa interview. Nag-try lang ako, nag-apply ako online. Sa online kasi mag-fill up kayo. Sa online, doon kayo mag-fill up lahat ng information nyo, ganon, ganyan. Kunyari, name nyo, yung mga, i-attach mo yung ano nyo, yung resume mo, ganon. Tapos, personal information nyo, ilalagay nyo doon sa may online. Kasi madalas din dito, online yung application nila, ano. Tapos, siguro after, kailan ba ako? Kaka-apply, kunyari, one day ako nag-apply. Tapos, the next day, kumbaga kinamagahan, naka-receive ako ng call from unknown number. So, tinignan ko yung number, parang company siya, ano. Tapos, tinawagan ko, sabi niya, store manager daw siya ng ng store na to. Tapos, kung pwede ba daw akong pumunta sa interview. Syempre, kinakabahan ako, no? Interview na. Tapos, sabi niya kung available ba ako. Tapos, pumunta ako. Tapos, nung interview na is super different talaga. Masasabi kong ibang-iba yung kalakaran nila dito ng pag-a-apply dito. Tapos, pag-i-interview, ano? Kasi, ang interview niya sa akin is about customer service. Kasi nga naman, mag-work ka sa isang retail store kung saan kaharap mo talaga mga customer, paano mo sila matutulungan? Yun yung madalas na question nila dito. Dito lang sa Pilipinas, ang tanong nila, anong trabaho mo sa ganito? For example, nagtrabaho ka sa isang company. Tatanong nila kung anong ginagawa mo doon, di ba? Tapos, ang daming tanong, pero nagulat ako tinanong ako dun sa, yung interview ko, iba. Parang sabi ko, customer service, although meron akong experience sa customer service kasi nag-work din ako sa Bahrain, gano'n, ng 2 years. Syempre, customer service din yung ano namin doon. So, yun, parang gumaan yung pakiramdam ko, parang sabi ko, parang kaya ko itong sagutin yung mga question niya. Although, hindi naman talaga ako magaling mag-English, to be honest with you guys. Hindi talaga ako super fluent mag-English, ano. Pero sabi ko, kaya ko to, kakayanin ko. Tapos, hindi ko alam after ng interview namin. So, yun lang yung mga tanong about customer service lang, no? So, after ng interview, tinawagan niya ako. Sabi niya, nakapasa daw ako. Papasok ako after 2 days, mag-start na ako. Tapos, mayroon lang siyang pinatingin sa akin. Check mo yung email mo, may offer letter na may job offer na makikita ka sa email mo, ganun. Tapos, may fill upan ka lang, ganyan-ganyan. Tapos, check mo lang, ganon, yun. Background check, may mga background check kasi sila dito. Tapos, yun. Ayun na yung parang, first job ko, and super happy ako, yung Walgreen nga, first job ko yun. And, na masasabi ko na super dali lang ng interview ko, and ng pagpaprocess nila, kung paano nila ako hinire, ganon. Tapos, the next job ko naman is yung sa Starbucks, paano ako nag-apply. So, same thing, same way, paano ko ginawa yung pag-a-apply ko. Pumunta rin ako sa website nila, no? By the way, yung sa Walgreen, gustong-gusto ko yung job ko. Umabot ako ng almost 1 year, siguro 10 months or 9 months ako nag-work doon. I love the people. Gustong-gusto ko yung mga ka-workmate ko. Kaso nga, syempre, parang gusto ko naman maiba naman, and naghahanap din ako ng medyo mataas na sahod doon. No? Although na-promote ako in just 1 month, naging shift lead ako doon. Tapos, syempre, tumaas din ng konti yung sahod ko. Tapos, syempre, may mga time na may isip mo, parang gusto mo naman ng ibang field naman ng trabaho. Nag-try ako, and medyo tumaas ulit yung per hour ko dito sa Starbucks, ganun. So, ang trabaho ko naman ngayon is shift supervisor dito sa Starbucks. Paano ako nag-apply? Same way, nagpunta rin ako ng website nila, no? Kasi nga, mas maganda dun kayo mismo sa website ng company mag-apply. Pumunta lang kayo dun sa may career section nila. Tapos, tignan nyo kung ano yung pwede nyong applyan. Kung ano yung parang feeling nyo kaya nyong gawin, ganun. So, yun. Tapos, sinry ko yung shift supervisor dito malapit sa tinitirahan namin. So, isa siyang store malapit dito, and super popular and super busy na store pala.
So, sabi ko, parang kakayanin ko, ano? Sabi ko, parang kakayanin ko magtrabaho doon kasi ang late lang ng store nila, pero ang napaka-busy pala ng drive-thru nila. So, may mga times na, kwento ko lang, ano, may mga times na nung unang linggo ko talaga gusto kong mag-quit. Kasi nga super parang ako na pressure, na stress, na kailangan dapat ko alamin lahat ng ginagawa nila kasi nga, ako yung parang, isa ako sa mga shift supervisor nila, ganun. Ako yung katuwang nila, ganyan. Parang, para sa akin, i-stress ko yung sarili ko, which is, hindi naman dapat talaga. Kasi, syempre, may mga, kailangan mo ding bigyan ng time yung sarili mo para matuto ng mga ginagawa nila, para matuto kung ano yung dapat mong gawin. So, wag nating, ayun yung parang natutunan ko, wag natin masyadong stressin yung mga bagay-bagay na hindi naman natin kayang kontrolin, no? So, kailangan, it takes time, yung parang step by step. Hindi naman kasi agad pagpasok mo sa ganong trabaho, alam mo na agad. Syempre, wala ka ring, mag-start ka rin from zero, diba? Mag-start ka sa wala. Tapos, syempre, at times goes by, kada pasok mo, kada trabaho mo, is matututunan mo rin talaga, which is yun naman talaga nangyayari. So yun, nag-try ako mag-apply, tapos medyo matagal yung process ng pag-ano nila, siguro after 1 or 2 weeks, tinawagan ako ng store manager. So store manager yung tumawag sa akin that time, nasa work Walgreens pa ako, hindi pa ako nag-quit. And hindi pa ako maalis sa Walgreens. Pero hindi rin alam na mga katrabaho ko na nag-a-apply ako. So, siguro parang mas maganda na rin huwag nyo ipaalam sa kanila naghahanap kayo ng trabaho kung gusto nyo umalis dun sa trabaho na pinagtatrabahuan nyo ngayon, So, ayun, sinabi ko lang na bago ko umalis sa Walgreens, yun sinabi ko na meron akong bagong trabaho. Hindi naman kasi hindi mahirap din umalis eh. Kumbaga, mahirap lang yung na-attach ka sa mga tao. Ganon, kasi nga naging close kayo. Parang naging okay kayo sa work, ganon. Parang nakabuo kayo ng parang good bond. So, yun. Nung tumawag sa akin yung store manager, kung pwede ba daw akong ganong araw na mag-interview. So, medyo matagal yung interview na ginawa, yung na nangyari, kasi nga, ang dami niyang tanong about sa customer service ulit, kasi nga, syempre, coffee shop and Starbucks to. Marami ka rin mamimit na iba-ibang mga klaseng customer. Paano mo din i-handle yung mga customer na ganon? For example, may mga customer na magreklamo kasi nga, mali yung coffee, mali yung hindi nila nagustuhan. Siyempre, how to make it right. Yung parang, paano mo susolusyonan yung problema since ikaw yung naka-assign na shift supervisor, diba? Parang tumutuloy, si Pongko girl, So, ayun. Medyo matagal yung interview. Siguro inabot kami ng mga 30 minutes. Feeling ko, 30 minutes, 15 to 30 minutes yung interview na nangyari. Tapos, after noon, hindi ko alam kung parang nafe-feel ko na naipapasa niya ako kasi binigyan niya na agad ako ng schedule. Pero sinabi ko sa kanya, ma'am, meron po kaming bakasyon sa Michigan bago ko makapasok dito. Kasi sabi ko, meron na kaming nakalaan na araw para uuwi sa in-laws ko, gano'n. And pumayag naman siya, super flexible naman sila. So, ayun, pag sabi niya, gantong araw ka mag-work, nagulat ako, sabi ko, na-hire na ba ako? Pero sinabi ko sa kanya, just in case na ma-hire ako, mama, I just wanna let you know na meron akong upcoming vacation bago ako pumasok, bago ako mag-start, ganun. Tapos, ayun, tapos pagka-uwi ko, kasi mafe-feel mo talaga kung okay yung naging nyo pag-uusap nyo. Na-feel ko na parang magiging okay, tapos feeling ko makakapasa ako sa interview. Tapos, pag uwi ko, meron na agad offer letter na nakita ko sa email ko. Tapos, nag-text agad siya. Sabi niya, Jessa, thank you so much. And, sa pagpunta sa interview, ganon. Tapos, i-check mo yung email mo. Meron ka marireceive na letter or, yun nga, job offer. Tapos, meron ka lang, may mga fill-upan ka lang para sa background check, mga ganon-ganon. So, yun lang. Yun lang yung parang medyo mahaba na yung natin, no? So, advice ko lang siguro kung gusto nyo mag-apply ng trabaho, make sure na meron din kayong SSN, meron kayong work permit, guys. Mahirap mag-illegal,
mas maganda yung legal kayong magtatrabaho, and make sure na umiwas kayo sa mga ma-feel nyo naman kung mayroong mga scam na mga website or mga tawag nito na hindi parang legit na site. Mas better pumunta kayo doon sa mismong website ng company na gusto nyong applyan. I-try nyo lang. Ako, ang dami ko ring in-applyan. May mga iba na sinabi hindi ako eligible. May mga iba na yung parang may isisend sa'yo na ang dami mong sasagutan, ganyan. Pero marami pa ring opportunity na darating sa inyo dito sa Amerika. Napakadaming opportunity, napakadaming trabaho na pwede nyong pasukan kung masipag lang talaga kayo, no? So, yun. And, yun lang. Advice ko lang talaga dun kayo sa mismong website ng company mag-apply. May mga ibang website na sa iba sila, sa LinkedIn, and tawag nito, LinkedIn, Indeed, Glassdoor, yon. Pwede kayong mag-try doon. Pero make sure lang din talaga na, ayun nga, yung legit. Kasi may iba na ita-transfer kayo sa ibang site na parang, bakit ganito? But parang iba na yung hindi na siya part ng Glassdoor, hindi na siya part ng Indeed, hindi na siya part ng LinkedIn, ganun. So make sure lang, So yun lang guys, yung vlog natin for today. And thank you so much sa panonood ng videos namin. Sa ngayon wala pa si Travis, pero darating na siya by next 2 weeks. Ayun. So, kung meron kayong katanungan, just let me know or ilagay nyo lang sa comment section, and baka gawa natin na next video. Thank you so much for watching. See you again next time. Bye!